Overdressed, underqualified. Overdressed and underqualified. Alright, hello everyone! Welcome to another episode of Overdressed and Underqualified Opinionated Kwentuhan ng Crazy Bunch Fam. We hope na mag-enjoy din kayo sa pag-uusapan at kwentuhan natin for today's video. By the way, my name is Bong. 27 years old, graduate ng entrepreneurship sa PUP Santa Mesa. Sama ko siyempre si ate. Hi, I'm Fred. 33 years old, certified PUPian, and Bachelor in Cooperatives 2012. And I'm I. 24 years old, I graduated nursing sa Chinese General Hospital Colleges noong 2023. So, baka nagtataka kayo kung bakit namin pinamagatang overdressed and underqualified yung podcast namin. So, obviously, dahil sa mga suot namin, overdressed kami and underqualified dahil yung mga topics naman na gusto namin pag-usapan dito sa podcast ay hindi naman talaga kami super qualified or wala naman talaga kaming title para pag-usapan yun. So, ayun lang. Ano bang topic natin ngayon? For ang lahat, no? Kaya namin nabanggit yung mga kung saan kami graduate and anong course. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon is different types of students na pinamagatan natin row 1, row 2, and row 3. Bakit nga ba row 1, row 2, and row 3? Ano correct doon sa pagiging iba't ibang klase ng estudyante sa school? Ayun, kasi merong mentality talaga yung mga tao, no? Na kapag row 1, ayun yung mga matatalino, best, most kineme sa room, and row 3, andun yung mga madadaldal, makukulit, pasaway. And yung row 2, mga parang average lang, non-existent, kumbaga sa classroom. Siguro hindi naman non-existent, okay, non-existent. Basta hindi lang siya sobrang magaling, tapos hindi lang sobrang kulelat. Kumbaga low-key lang sila. Mga low-key. Ako na lang mauna magsabi, no? Row 2 ako. Nandun nakabilang. So, pero bago yung lahat, no? Pag-usapan muna natin kung ano ba yung importansya o yung halaga ng pag-aaral, specifically nung pag-graduate, para mapag-usapan natin yung iba't ibang klase ng estudyante sa classroom. Sa paniniwala ko kasi talaga, kapag nakagraduate yung isang tao or isang individual, may plus 3 na siya sa exam ng buhay. I mean, sa totoong buhay. And nasa kanya na yon kung paano niya yung gagamitin yung edge na yon para mas makaangat siya sa society. Kayo? Well, para sa akin, kasi nung umpisa yung pag-aaral para sa akin, ano lang siya kailangan siya para magkaroon ka ng baon, para kompleto yung buhay mo, masasabi. Pero marirealize ko na isa tong privilege na darating yung time kahit gusto mo mag-aral, hindi mo na siya basta-basta magagawa lang. Kaya ang gandang balikan kung ano-anong klase ng mga estudyante nasa classroom nung tayo yung dumadaan doon sa proseso na yun. Sa akin, yung importance ng education, I think kasi nung lumalaki ako, yun nga, parang dinikdik na dapat makagraduate ako. So, parang natural siya sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun na yung iba din, natural lang din sa kanila na dapat mag-aral sila, na makagraduate sila. Kumbaga, personally lang siya. Pero yun, ang importance niya sa school is meron ka kasing mga natututunan sa school na magagamit mo talaga siya in real life, na outside na school, na hindi lang academics na yung mga sinasabi na yung mga sign cosine, hindi mo naman siya magagamit sa real life. Pero bukod doon, hindi lang naman mga technicals ang natututunan sa school. So, I think yun yung importance niya. So, yung sinasabi nila na there's so much to learn, no, from the four corners of the classroom. So, yun siya sa akin. So with that, then Balik tayo sa balik tanong tayo ni sa ate. topic na Okay, row anong 1. klaseng estudyante ka sa loob ng classroom at saan ka nagpo-fall? Okay. If you're row 1, row 2, or row 3 kind of student. So, ako ay nakabilang sa row 2 dahil I don't have the drive to be in row 1. And I'm too prideful to settle in row 3. Hindi ko alam kung ano magiging reaction ko yan kasi obvious naman, ako yung pinakamabait sa ating tatlo. So okay, nasa row 3. Nandito yung mga pinakamasasaya, pinaka-wild na memories sa loob ng classroom. Sa row 3 nagsisimula yun. And I'm proud to be in row 3. So ako naman, dahil row 1 na lang ang natitira, well, sa atin naman talagang tatlo, ako naman talaga yung nagpo-fall sa stereotype ng row 1. Sa atin ako yung achiever, yung ganyan, mga may medal noon. Pero I think hindi ako yung nasa, talaga. Kasi hindi ako pala recite, like hindi talaga ako mapapansin. Pero kasi, yung grades ko, talaga siya, parang low-key siya, pero mataas siya sa average, parang gano'n. So, kaya ako nasa row. Low-key? And low-key ako kumbaga sa mga row 1, ako yung pinaka-low-key. Parang gano'n. For me lang .
Sa paniniwala mo. Agree yung mga nakakakilala sa akin dyan. Basta ganun yung tingin ko sa sarili ko na. So, tingin mo, bakit ka belonging sa row 1? Knowing na yung ate at saka kuya mo, row 2 at saka row 3. Siguro kasi nakita ko na kayo dyan. Di ko alam. Medyo overthinker kasi talaga ako. And Sa tingin mo ba na-develop lang yan? I mean, habang lumalaki ka, nakita mo kasi ganito kami, carefree, ganyan, Tingin ko, spontaneous. ganun na talaga ako. Like, innate ko siya. Okay. Well, sabi nga din kasi talaga ni Mama, nung siya yung nag-aaral, parang nakikita niya nga daw ako noon. Well, di ba kasi yung row 1, typically sila yung laging kompleto sa papel. Mm. Kung mayroong assignment na hindi na ma-checkan ng teacher, sila yung magpapaalala. Para sa akin Okay. kasi row 1 yung... Bida-bida. Oo, parang gusto mong kaibiganin, pero pero wag sobra kasi alam mong iiyak to kapag napikon. Hindi ako ganun. Wala ka iiyak pag nabigyan. Subukan nga natin ngayon. Hindi ako pikon. Pero iyak ka. Sumay tayo. Pero hindi sa akin. Nai-stress ako. Pero hindi ako yung lagi may dalang papel, ganon. Kasi isa ako dun sa part ng mga nanghihingi. Or di kasi naiiwan ko lang siya. Or hindi talaga tayo bumibili. Dahil pa Pero naiiwan sa dami ng dala mo lagi araw-araw sa school. Laki yan ang bag mo, ang bigat pa. hindi ako pala recite. Hindi ako nag-voice out kasi talaga. So, hindi ako yung nagsasabi na may assignment, ganon. Low-key nga lang talaga ako. Kumbaga, para akong row 2 na nasa row 1. Pero ano? Pero literally talaga, tsaka figuratively, pang row 1 talaga ako. Kasi nga, yung achieve. Oo. Yung, At I saka mean, yung- pagiging achiever yung- mo and mentality, yung yung way mo ng mentality pagre-review, talaga. mga ganun. Talagang kailangan the best. The best, Grade Hindi naman conscious. the best. Pero grade Hindi rin ako conscious siya. masyadong grade conscious eh. Oh. Paano pag naka-receive ka ng 81? Okay na lang yun sa akin. Di ba naka-receive na ako ng 69 sa card ko no? Tapos okay lang siya sa akin. Oh. Tapos mali lang pala siya nung ano. Kasi nga para sa akin talaga nun, ang grades talaga, wala lang siya. Mas ano ako, self-satisfactory. Ah, Pag okay. alam ko na nag-review ako, tapos ginawa ko naman, nasagutan ko ng tama, or basta ginawa ko lang kung ano yung alam ko, okay na ako dun. Kung anong result nun, bala sila dun. Pero kapag hindi ko matanong, kunwari, minali yun, pero sure ako talaga dun, tapos may explanation ako dun, mapaglalaban ko yun. Okay, So, siguro ganun naiintindihan ako ko na. type. And most likely, no, yung ibang mga row 1 na naging kaklase ko before, baka ganyan din. Although, meron talaga kasi ako kaklase na, talagang iiyak siya kapag hindi mataas yung grade niya eh. Kapag hindi siya high score, o kapag hindi siya kasama sa top 3 na pinakamataas sa exam. Pero Nakikita ko feeling ko si Ikay, eto, hindi ko naman sa pinangunahan ko yung paniniwala sa sarili mo. Pero kapag nag-review ka ng todo, tapos hindi mo na-aim yung goal score mo, doon ka Wala iiyak kasi akong goal score. So, para Ang saan goal ka ko talaga nag-review? makapasa. Na hindi ako babagsak. Kaya kapag kunwari, eto nung college, na-experience ko siya na hindi ako masyado nag-review. Tapos, mababa yung score ko doon. Bagsak ako doon. Ay, kumbaga, basta wala ako sa average. Okay. Mas mababa ako doon. So, parang ayoko nun. Nag-review lang ako ulit na parang, kasi hindi ako nag-memorize. Mahalaga nga sa nursing ang memorization. So, nag-memorize ako. Tapos, okay na siya. Then, meron din naman na nag-review talaga ako kung paano ako nagre-review nun. Tapos, mababa rin siya sa average. Tapos yun, mas nag-review lang ako. Na yun, dun dumating na hindi na day before ako mag-review. Na kailangan 2 days before. Nabasa ko na yun. Kasi maraming materials masyado. Pero para sa iyo, I mean, sa palagay mo, hindi yun pagiging studious. Kasi, Pili ko na istindihan ko na Studious ako. Yung row 1, sila yung mga tipo ng gustong ibinibigay yung best nila. Hindi man nila Studious makuha talaga yung ako. best na resulta, pero gusto nila, nagawa nila yung part Oo, nila. yeah. Ngayon, kung mataas yung maging resulta or hindi, bahala na. Basta ang sa akin, nag-review Na-satisfy ako, ko yung sarili. ginawa ko yung dapat kong gawin, dinala ko yung dapat kong dalhin, nilatag ko yung dapat kong ilatag, and eto na. So ikaw, bilang nasa row 2, paano mo nasabi na belonging ka sa row 2? So actually, habang nakikinig nga ako kay naisip ko, hindi ko alam kung akin lang to or para to sa lahat ng mga row 2 na kagaya ko, no? Kasi ako yung tipo na ayoko nang hihingi ng papel. Kailangan lagi akong ready. Ayoko nang kunyari mag-e-exam, no? So, maglabas ng 1/4 sheet of paper tapos wala akong ganun. Ayoko nang ganun. I mean, gusto ko lagi akong kompleto. Meron akong ballpen, meron akong papel. Kompleto dapat ang papel ko. May crosswise, lengthwise, and intermediate. Oo. Yun talaga. Medyo pinipilas ko lang kasi medyo wala. Hindi mo na alam basta. Yeah. Or mag-iiwan ako sa bahay, konti lang dahil, ay wala na. Pag may nanghihingi sa akin. Ayoko nang nanghihingi at nanghihiram. Yun talaga. Hindi ko alam kung ganun ba. Or ganyan kaya, katulad mo kaya lahat ng row 1 na hindi sila prepared sa mga Hindi, ganyang sa mga first few hindi ako prepared talaga. Kasi parang feeling ko go with the flow kung ano mga ayari sa Tapos may stress lang siya na Pero ayaw sa pala susunod, na-stress. pero sa susunod, ano ba yan,
naman akong papel, magdadala na ako. Ganun na. Ah, Basta sa una, hindi lagi. Ikaw? siguro ako sa una. Kasi nagiging close na sila, okay na manghingi. Okay lang pala. Ay, hindi talaga. Yan talaga ang paniniwala ko yung nang hihingi. And, kasi para sa akin, yung pagiging row 2, ayoko talagang, nagtatap. Yan, totoo, yan talagang wala, hindi ko kayang ibigay yung effort tulad ng mga row 1 na todo review, ganyan. Kasi more on pag-enjoy lang ako eh. Kasi, ang sa atin naman talaga, ang iminulat sa atin ng parents natin, no? Pa-open ko lang din, na para sa kanila, hindi natin kailangan maging top 1 or magkaroon ng achievement sa school, no? Ang importante sa kanila kasi is makagraduate tayo. And siguro, sa tingin ko, dahil nga si Papa, magkaiba rin sila eh. Si Papa hindi naman undergraduate, si Mama naman is chemical engineer, no? Pero hindi siya nag-board and hindi niya rin pinapractice. So, yun yung ano natin. And natatak sa utak natin na ang kailangan lang natin is diploma. Kahit hindi mo i-practice yung napagtapos mo, okay lang, walang pressure sa kanila. Alam mo yun, yung ganun. So, ako, hindi ko alam kung dahil doon, kaya ako ay naging average lang na okay lang ako. Pero ayoko bumabagsak. Ayoko ng line of 7 sa card. Alam mo, parang napaka-specific ko sa mga ganun eh. Nakakahiya kasi. Actually, Kanino ka nahihiya? sa sarili ko. Parang self-satisfaction ko rin. And kapag, kunyari, di ba, hindi ako nagpapakita, nagre-review sa mga kaklase ko. So, exam pala ngayon. Kunyari, hindi ako nagre-review. O, hindi nga ako nag-review eh. Ikaw pala yung mga pag-epal na classmate. Kaya ganit, wait lang. Pero nag-review, ay, hindi nga ako nag-review eh. Ano ba yan? Makikibasa ako, kunyari, ganyan. Pero at the back of my mind, kunyari, may tanong, alam ko yun eh. Nag-review ako kagabi, bago ako matulog. Nag-review pa. Eh, akala ko yung Oo, sabi ng ganun. ganun, totoo hindi rin sila nag-review. And meron akong times na hindi ko naman masasabi na grade conscious ako kasi hindi ko talaga siya, goal na maging top. So, basta hindi lang ako magiging lowest. Secret ka talaga to. Kasi kapag may exam, pag may mahirap na tanong, hindi ko yung sinasagutan. Kahit alam ko yung sagot. Sasagot. So, para kapag kunyari, ikaw road, tatanong mo sa akin, uy, alam mo ba kung ano sagot dito sa wala nga eh. Tignan mo yung papel ko, blanco. Pero hindi siya kopya. Hindi ako kamyan. So, kapag last minute, pag magpapasa na, saka ko lang sasagutan lahat ng mga blanco kung paano. Dahil, Pero ang lupit nun, minimemorize niya kung saan niya ilalagay yung mga ganito. at saka hindi ka maintindihan, para lang hindi ka makopya, mag-effort ka ng gano'n. Kasi nga madama siya kaya Madamot ako talaga. Oo, totoo diba? yan. Oo, totoo yan. Basta, alam mo yun, yung mga ganong instances na, pero pang average lang ako, alam ko So, hindi ko alam kung ako lang ba yung row 2 na may ganitong mentality. Alam mo, may mga klase akong row 2, na iniisip ko tuloy kung naniwala ako nung sinabi naniwala ako nung sinabi nilang ano eh. Wala silang sagot sa paper, pero nagugulat ako nung exam namin, ang lalaki ng score nila. Bakit ganyan din sila? Na hindi ko lang alam mo. natin, no? Intentional yung sa'yo. Intentional at saka yung hindi ko pagre-review ng mismong exam day. Hindi talaga, hindi ko pinapakita. Hindi nila pwedeng makita na nagre-review ako. Tapos Kasi ang gusto kong ang persona ko dapat is, uy, hindi siya nag-review pero ang taas ng grades. Nakakainis. Alam mo bakit nakakainis? Kasi diba, bilang row 3, ang kaibigan mo talaga row 2 eh. Yung mga row 1, hindi yan gusto makipagkaibigan sa'yo kahit gusto mo eh. Kasi alam nilang panira ka ng buhay nila. Panira ka ng focus nila. So, hindi ka nila kakausapin kahit gusto mong sila makausap. O hindi ka naman nila i-ignore kasi di naman masama o gaya ng mga row 1. Pero alam mo yun, kung pipili sila ng tatabihan nila, hindi ikaw. Row 1 din. Kung usapang academics ha. So, ang kaibigan mo talaga sa klase, tuwing nagtuturo, row 2. Tapos, ganyan yung sinasabi ng mga kaibigan kong row 2. Na hindi daw sila nag-review. Nagulat ka, 48 over 50 sila ganun. Pero may naalala ko, sino yung nagpapaalala may assignment, sino yung nagpapaalala sa akin na meron palang exam. Ibig sabihin, alam nila. Aware. Actually, ayoko nung wala akong assignment. Ayun Kasi nga. ayokong tatawagin ako ng teacher like, Aquino, assignment ko, ganyan. Pag sasabihin kong wala, ayoko nung ganun kasi mapapahiya ako. So, lagi akong prepared. Meron ako assignment. Napakabihirang pangyayari. Kunyari, mag-check ng notebook. Alam ko na yun, kinabukasan mag-check ng notebook. Pag kinuha yung notebook mo, walang sulat. Hindi ako ganun. Prepared na ako. Nakapagsulat na ako kung meron man ako ng delays. Okay. So, namulat ka ba sa row? Nagulat ako. Hindi ko siya expect kasi again, bilang row 3, katulad niyan, nagpe-prepare ka kasi ayaw mong papahiya ka. Alam mo kung ano nasa isip ko? Hindi yan magkukuha ng notebook ngayon. Hindi ko na-expect ko mapapahiya ako. Kaya na-expect ko, wala namang kukunin ngayon. Tapos tayo. Asa row 1, kahit kunan okay lang. Wala kang
mang gagawin preparation or ano man. Naisip ko, hindi, ano pa yan, magtuturo pa yan, kikwento pa yan ng tungkol sa buhay niya. Hindi pa yung nanghihingi ng assignment ngayon. Kung manghihingi man, sabihin ko bukas na lang, makakapagsulat pa ako mamayang gabi. Ganun yung iniisip ko. Hindi dahil sa mapapahiya ako, pero ina-expect, hopeful ako na wala siyang hihingiin na requirement ko yung araw na to. Tapos kung may hiningi requirement ko yung araw na to, dadaanin ko talaga sa honesty. Bilang Rotary kasi, di ba, alam ko, nung college ako nakwento ko to sa inyo, parang merong accounting na subject. Kasi ang tagal na binigay sa amin yun. Yeah, ako din. Ang tagal na binigay sa amin, tapos hindi ko siya ginawa, hindi ko na alam kung anong dahilan ko ng mga araw na yun. Pero nung hingian na ng yung pinapa-fill outan na yun, sinubukan kong mangopya. Tapos meron ako mga mababait na kaibigan na talagang, Ace, kumopya ka na. Nakakahiya, baka bumagsak ka, graduating na tayo, ganyan. Pero kasi nung moment na yun talagang, ayoko na kumopya, ayoko na siyang gawin. So ang ginawa ko, nagsulat na lang ako ng letter sa Ma'am, pasensya na po, hindi ko po talaga nagawa yung assignment, bumili lang po ako ng ano, pero hindi ko po naintindihan yung natutunan ko. Ganun ba ito yung sulat? Tapos nung pinasa ko, pumasa naman ako. So parang, kung bakit ganun kalakas yung loob ko nung college na gawin yun? Kasi parang nung high school pa, elementary pa, parang mayroon na akong mindset na Maging honest ka. hindi sa maging honest na umaayon yung mga nangyayari sa kagustuhan ko. Pag ayoko pag gumawa ng assignment, biglang hindi pa yung manghihingi si ma'am ng assignment, ng project. Kaya nagugulat ako na meron palang mga perspective talaga na, kaya pala, no? Yung may mga klase talaga ako na talagang nai-stress sila kapag dadaldalin mo. Sila rawan yun, ha? Oo, yung alam mo, hihingan mo ng papel. Alam mo, masama sa loob nila kasi lang lang yung Ano ko yun? pero bibigyan ka pa rin nila. Yung kawawa ka naman kasi to eh. Baka ano pa, parang, basta parang ganun yung nararamdaman ko. Bilang Rotary nga, ang focus talaga, hindi naman maging masaya eh. Ano bang focus ko nung Rotary ako? Basta matapos lang yung araw. Parang ngayon, matapos lang yung nasa school, tapos, feeling ko na, kung ano yung maintindihan ko. Kung hindi ko maintindihan, edi hindi ko naintindihan. Ganun ba? Tapos, sobrang relief. Literal yun. Hindi naman pag Rotary ka, pero sa akin personally, sobrang sarap sa pakiramdam kapag nalaman mo, hindi lang ikaw yung mababa sa klase nyo. Or hindi kayo yung pinakamababa. O kaya yung, alam mo yung mga tropa mo, hindi sila ganun kataas sa'yo. Parang, Hindi nalalayo. parang, di ba, okay lang naman palang hindi mag-review talaga. Ito So, ang isip mo, average ka. Parang ganyan yung ano. Hindi naman sa average, pero ito nga nag-review eh. Parehas Pero- na magbagsak. So, wala lang ka. Tapos para sa akin, ito nga stress na stress sa grade niya eh. Pero yung lamang lang ng grade niya sa akin, 5. Kunyari, 73 ako, siya 84. Okay lang naman, 5 lang naman. Dapat ang positive mo dun sa Parang naging ganyan yung naisip ko palagi. Hindi kasi talaga sa'yo importante yung grading system ng school. Oo, hindi ko alam kung bakit hindi siya naging importante sa akin. Pero ang alam ko lang, dapat hindi malaman nila mama na may slide of 7 ako. Kahit puro lang Puro life of 7 naman ako. At hindi lang line of 75. Pasang awa. At inasado. Tapos, ang alam ko lang, dapat pag nalaman yun nila mama, matagal na, tapos na yun, nabigyan ng grade. Kaya masasabi mo na, yung tapuan namin ganito. Pero totoo, mataas talaga sila yung mga tapan. Pero again, pag bilang Rotary, ayun ang naisip ko talaga, tuwing alalanin ko yung buhay ko bilang estudyante na nag-aaral, hindi talaga ako nag-aaral. Talagang, sana lumipas lang yung araw na yun. Pumapasok lang. Oo, napapasok. Sana lumipas lang yung araw na yun. Pero masaya ko. Pag iniisip ko yung mga habang nagtuturo, nagbibulungan kayo ng mga kaibigan mo, nag-aasaran kayo sa libro na tinuturo, magtatalsika kayo ng kulangat ng mga nasa harapan nyo nakaupo, maghahanap kayo ng mga ballpen, kasi wala nang tinta yung sa'yo, tatambay kayo. Ayun lang yung naalala ko bilang Rotary. Tapos ito pa, yung pag-graduate para sa akin, ano lang siya. Parang normal siyang kasama siya sa buhay ng tao. Hindi pwedeng So, hindi sa ka graduate atin, kung ginagawa mo yung... Sa atin, hindi option ang hindi graduate. Ako para sa inyo talaga, masasabi ko lang proud ako. Kasi, syempre nga, di ba, nauna ako nag-aral. Naranasan ko lahat ng temptation sa school. Napakadami talagang temptation. Huwag kayong pumasok, mag-computer na lang tayo. Huwag kayong pumasok, uminom na lang tayo. Yung mga ganon. Pero in fairness naman sa inyo, hindi niya siya napagdaanan or hindi kayo Taray tumambay ate doon. speaking talaga. Hindi, sa totoo lang din. Kasi ako masaya ako para kila mama na na-reach nila yung goal nila. Hindi man tayo
overachiever like I, pero tayo ay nakagraduate at mapagmamalaki nila tayo. Si Papa nga, di ba, wala siyang confidence kasi ang alam ko talaga, ang paniniwala ko, dahil hindi siya nakapag-aral. Yung simpleng pag-order lang sa Jollibee o sa mga fast food, di ba? Sa 7-Eleven. Sa 7-Eleven, hindi talaga siya makapasok dyan. Kasi nahihiya siya, hindi niya daw alam kung ano sasabihin niya, yung mga ganon. Pero na pagtanto ko or nakita ko nung nakagraduate ka na nga, kasi ikaw yung huli, parang after nun, alam mo yun, nag-boost yung confidence niya. Nag-order na siya. Nag-order na siya, Okay hindi na na siya siya nahihiya, nag-Wendy's na nga siya eh. Oo. In which talagang gulat na gulat, wow, nag-drive-thru kayo sa Wendy's. Dati Jollibee nga, hindi mo mapasok, ngayon nag-Wendy's na kayo Di ba? Kaya nakakatuwa lang din. Pero again, Pero kunin ko lang, hindi ko nakaklasify yung sarili ko as overachiever. Achiever lang. Kasi meron talaga mga parang feeling ko nasa Sa cum laude. Hindi ako magna. pero hindi ka magna, yung magna yung overachiever. Hindi, kasi meron talaga na, yun nga, di ba sabi ko nga, hindi ko siya ginugol. Kumbaga na, natural lang siya nangyayari. Dahil dun sa process ko nga, na-stress ako kapag hindi ako nag-aaral. So, natural, free-flowing lang siya. Okay. Nag-achieve ko lang. So, nangyari lang siya. Pag overachiever kasi, parang pinipressure mo yung sarili mo na dapat ganito, na dapat ganyan. Pinipressure ka na. Eto pala gusto kong ibalik dun. Yung sabi mo yung mga row 1 na, meron kang mga kilala na kapag mas mababa siya sa gusto niya, it's yung umiiyak talaga. I think iba kasi yung pressure sa kanila. Hindi natin alam kung sa bahay nila, sa sarili nila, sa relatives nila, sa environment, ganun. Sa atin kasi, wala namang ganun magpe-pressure. Kahit nai-stress ako sa ganun, mas pressure lang sa sarili ko kaysa pressure sa kanila. Alam ko na kapag bumaba ako dun sa in-expect nila, meron na parang may ganun silang pero hindi nila dapat ganito, dapat ganyan. Hindi naman nila ginaganon. Na alam ko rin na kapag naka-achieve ako ng ganito, matutuwa sila ng sobra, pero hindi nila dinidikdik sa'yo na dapat maging ganito ka, mag-aral ka ng ganito para maging ganito ka. So, yun, iba kasi yung pressure nila. So, kaya, Ganon sila. Baka I think kaya ganon ganon. sila. Pero yun nga, di ba, kahit magkakaibang klase tayo ng estudyante sa loob ng classroom, at the end of the day, nag-graduate ka pa rin naman eh. Tapos yung problema mo pag graduate ka na, ako talaga lagi ko ito naisip eh. Yung problema mo kapag graduate ka na, para kang nagsimula ulit sa buhay talaga eh. Hindi porket graduate ka na, plus 3 ka sa buhay, oo. Pero ganun pa rin kabigat eh. Yung bigat ng problema mo sa paglabas mo ng school, mabigat pa rin siya, pare-parehas pa rin siya sa iba't ibang mga tao. Mahalaga ba talaga na ginagalingan mo sa classroom or kahit okay lang, kahit hindi mo galingan sa classroom? Kasi at the end of the day, graduate ka naman eh. Matatapos ka din dyan eh. Pero hindi lahat ng pumapasok mag-graduate Napakadaming lucky enough lang. Ayan na nga rin. Take for granted ko lang. Yung, Feeling ko, kahit na nahihirapan ka sa pag-aaral, so long as nag-aaral ka, Kahit gano'ng katagal. Yun yung point mo. Kahit gano'ng katagal, kahit gano'ng kakahirap malilift siguro. mo din yung goal na gumraduate. Hindi, at saka yun nga, nahihirapan ka o nadadalian ka. Ang point ko is, kailangan mo bang galingan sa pag-aaral? Oo. Siguro depende yun sa gusto nilang marating sa buhay. Kasi merong mentality, no? Yung mga matatanda, lagi nilang sinasabi na galingan mo mag-aral para kapag nag-apply ka ng trabaho, maganda yung magiging sahod mo or maganda yung magiging trabaho mo. Sa tingin mo? Pero yun nga kasi ang dami namang mga magagaling sa school na may mga cum laude and all. Pero pag graduate pa rin, pareho kayo ng sahod. Hindi mo sa sahod, pero siguro that's one. Pero yung alam mo yun, yung competence nila, hindi naman sila ganun ka nakakabilib. Ano ba talaga yung importansya ng pag-aaral sa buhay ng tao? Ang view ko dun nga, I think yung bumibilong dun sa mga ganong tao, hindi siya yung gusto kong marating or Gusto ko lang na may peace ako habang ginagawa ko siya. Like, Peace of mind. Yun nga, kasi diba okay, kapag peace. hindi ko siya nagagawa, parang nai-stress ako. So, yun siya. Ginagawa ko siya para sa peace of mind ko. Na hindi man ganun kalayo pa yung naano ko. Kumbaga yung results kasi sa akin, nung mga na-achieve ko, kasama na lang siya. Okay. Natural na lang. Oo. Na yun na lang ang resulta. Yun yung naging result nung mga ginawa Kasi ayaw okay. mo may stress. Oo. So, ayun nga, no? So, napakita na naman natin dito sa podcast natin yung iba-iba nating perspektibo or, iba-iba nating tipo ng mga estudyante. Or way of life talaga. As a student, no? Kahit sa iisang bahay tayo nakatira at iisang way ng pagpapalaki sa atin, no? And talaga nakaka-wonder, no? Ano nga kayang pumasok sa isip natin? Bakit ganun tayo lumaki? Sa totoo lang. Nangyari. Totoo. Bakit ganun yung pinili nating decision bilang estudyante? Bakit iba-iba tayo ng naging ng linya? Medyo close yung sa inyo, pero magkaiba pa rin. Super nga eh. Ngayon ko nga na-realize eh. Anyway, so yun nga, to conclude our podcast,
Yon. Obvious talaga na merong mga iba't ibang klase ng estudyante. Merong tipo na although magsisimula kang hindi mo gustong ma-stress, pero dahil sa mga mangyayari sa eskwelahan, pag na-stress ka na, hindi mo pipigilan yung sarili mong ibuhos yung lahat. Tapos meron din namang, hindi naman sa mapagpanggap pero hindi niya kasi gustong mag-stand out at hindi niya gustong maging kulelat. Stand out in a good way or bad way. Yeah. Kaya from time to time, mag-hold back ka ng alam mo talagang ginawa mo para lang masatisfy yung gusto mo i-satisfy sa sarili mo. Tapos meron naman mga katulad ko, at the end of the day, umaasa lang talaga sa mga magandang mangyayari sa eskwelahan. Na sana walang exam, na sana walang quiz, na hindi ka nakinig. Pero, graduate ka. Ang goal is, hindi masayang yung effort ng magulang mo, ng magulang natin. Kahit na yung pagiging proud nila, wala na yun Kasi ang mahalaga lang naman sa kanila, masaya tayo, tsaka Yeah. makagraduate tayo So yung maging proud sila, parang given na siya. Pero hindi yun yung goal. Ang goal lang is, kahit anong klaseng estudyante yung piliin mo maging ikaw, basta matapos mo siya. So ayun, thank you guys for tuning in and we hope that you enjoyed our underqualified opinionated takes regards what are the different types of student. And of course, it would mean a lot if you can comment and share your thoughts. And please don't forget to hit like and share and subscribe. Meron tayong YouTube, TikTok, IG, Facebook, Instagram, and Spotify. See you again next time kapag. Bye!